Kirsten and Sean, pag sinabing Quezon Province, ano yung unang pumapasok sa isip niyo? Pahiyas Festival. Good one, good one. Longganisa. Longganisa, syempre kilalang kilala at marami pang iba, di ba? Pagkain, kultura, kompleto sa probinsyang ito. In fact, may mga prepare kami activities sa inyo. And yung mga heirloom recipes, tinatawag nilang sinulbot. Gagawin namin mamaya, tapos titikman natin. But I think, ang pinaka-interesting dito is ipapa-experience ko sa inyo yung tinatawag nilang tagayan. Ready kayo doon, ha? Yes! Ready? Game! Tara, let's go! Jason, palakpak. Mas masarap yung tagayan kapag meron tayong kutkuting solid. Kung makikita natin isang rason kung bakit din siya tinatawag na rocket stove, ayan, makikita nyo yung lagablab na meron siya. So ito yung isang step na paggagawa tayo ng french fries sa bahay, kadalasan marami sa atin hindi na ginagawa. Pina-parboil natin siya. So for our fish dish, gagawa lang tayo ng lambanog batter. Saka natin i-dip yung ating isda, diretso sa ating deep fryer. Parang pag inom mo, maaamoy mo yung cheese kasi tsaka yung coconut eh. Yeah. Parang medyo di mo i-expect na matamis yung iinumin mo. Sarap pa. Nag-umpisa ito dahil ito ay bahagi ng aming karanasan ng pandemya. And then when we started it, sabi ko, we have a small property here in Quezon. So we decided na magpatayo dito ng bahay. It's a farm-to-table na tahanan na everything will be provided by the backyard. And then eventually we decided na lettuce picking yung mga produce namin. Pansin ko, sir, continuous yung grow lights mo? Yes po. Bali, ang inaano namin, simula umaga hanggang 10 p.m. Kasi ito ay naka-vertical. So kaya naglagay kami ng grow light. Kasi nagkaroon kami ng problem in the last 2 weeks dahil masyadong naging madagin. Walang araw. Nakita nyo kanina, isa sa mga gagawin nyo dito sa Mount Banahaw View Deck and Cabin is kayo yung harvest ng vegetables nyo and mga ingredients na ginagamit nila. So, siyempre, isa sa mga dapat nyo talagang gawin dito is kayo yung gagawa ng sarili nyong salad. Kumusta naman yung gawa natin? Okay ba? Dapat lang tayo gumawa niyan eh. Ito na gan. As a farm-to-table restaurant, we also wanted to create a certain cultural experience because food is part of our culture. We already have our small coffee shop then and kaunting mga hinahain na pagkain. Then nagluto kami dun sa tabi ng resto. And then nagulat kami, nung nagluto kami, bigla na lang maraming mga guests na for our own family consumption ay may mga guests na bumili ng aming sinulbot, tapos nakihalo sila. And then eventually, they are requesting na sana every day ay meron lagi ditong nakahain na ganitong klase ng menu. Kaya Jerry, ano yan? Gata po ng nyog. Gata ng nyog. Okay. Lagyan na po. Anong gagawin? Pasa lang. Isa lang po. Tawasin po natin ng konti. Kasi ay mamis ng ganda. Oy, huwag mong kalambutan. At habang tinatapos namin to, si Sean at si Kirsten, tinitikman naman yung mga bestsellers dito sa Mount Banahaw View Deck and Cabin. Hello, food explorers! Tara, food trip tayo.
So, sumatay simula. Siyempre, sabaw muna, di ba? Yes. So, itong sabaw nila, guys, sinigang na hipon with lettuce. Tara, subukan natin. Maasim na lettuce. Siguro dinadagdag lang ng lettuce kasi sa sinigang parang wala may crunchy green ka lang din. Yeah. So it adds a little bit of crunch. Tapos may konting pait din siya eh. So parang bumabagay dun sa Sa sinigang. asin. Eggplant sisig, siguro. Kasi pag sisig, usually naiisip mo karne. Yeah. Then, paminsan ka lang nakakita ng veggie sisig. Yeah, first time ko matry. O, tara. Food trip tayo! Parang naging crunchy yung skin ng eggplant. That's why I like it. The first time ko, sisig na eggplant approved. Tama na sinabi ni Kirsten. May konting crunch sa balat. Parang saucy, a saucier version of that lang. A little mushroom, kasi may mushroom naman talaga. Yeah. A little bit of funk. Really good. Ngayon pala ako makakakita ng lettuce sisig sa buong buhay ko. Tara, XP natin, guys. Ang sarap! Okay, next. Ito, salmon. Tops the dish. So meron tayo ditong tinatawag nating rocket stove. Actually, may mga nagfa-fabricate na rin nito ng mga bakal. But basically, the science ng rocket stove is meron tayo ditong butas. Ito yung paglalagyan natin ng ating gatong. And pinaka-importante kasi dito sa setup na to is kailangan merong airflow. Sabi nga natin, para makagawa ka ng apoy, kailangan ng siga, starter, at saka oxygen. So yun yung mga pinaka-critical na components para makagawa ka ng apoy. Another thing with rocket stove, matipid siya sa kahoy. Dahil doon sa, siguro yung science, yung pagkaka-design niya, mas na-maximize natin yung mga panggatong natin. So hindi natin kailangan gumamit ng mas maraming panggatong para makapagluto, let's say, ng kung anumang putahing gagamitin natin. Kung makikita natin isang rason kung bakit din siya tinatawag na rocket stove, ayan. Makikita nyo yung lagablab na meron siya. Again, dahil yan dito sa chamber na to or sa butas na to na nagpapasok ng hangin, siyang bumubuga pataas ng apoy. So, sobrang init niyan. Konting kahoy lang yung ginagamit natin. Again, one of the things kung bakit sikat ito or magandang technology sa na gamitin is sulit na sulit yung gamit natin ng kahoy. Another thing is, kailangan pag gagamit kayo ng rig ng ganito sa ground is nakaangat yung paglulutuan ninyo. Kasi pag hindi, pag tinanggal nyo yung mga bato na yan, mamamatay siya. Mawawala yung airflow na pinaka-critical sa gantong setup. French fries is one of those food na kahit saang pumunta ka ng sulok ng mundo, meron at meron kang makakain ito. Sa bahay, bihirang-bihira kami bumibili kasi I believe I make the best French fries. So, papakita ko lang sa inyo yung mga techniques na ginagamit namin, which is the same ones na in-apply ko noong nagtatrabaho pa ako sa industriya. So there are very few key elements na kailangan magawa natin whenever we're doing homemade French fries. So ito, meron tayong peeled potatoes. Sinusoak natin yan sa water para lang matanggal yung excess na starch o yung puti-puti na yan. That would actually make the end product lighter at saka mas fluffy. Yun kasi yung mga
characteristic para sa akin ng isang the best French fries. Siyempre, crispy, light and fluffy. Pat lang natin yan. Habang sinusok natin yung ating patatas sa normal na tubig, isa na natin yung ating first step ng pagluluto. So ito yung isang step na paggagawa tayo ng French fries sa bahay, kadalasan marami sa atin hindi na ginagawa. Which is, actually ito yung susi kung paano natin makukuha yung perfect French fries. Pina-parboil natin siya. So pakukuluan natin siya dito sa ating tubig. And this is also the perfect time para lagyan natin ng timpla yung ating patatas. So we'll season it with salt. Kung gusto ninyong lagyan ng bawang yan or any other flavorings, ito yung perfect time. And then pakukuluan lang natin to hanggang lumambot na yung patatas. So yung ating French fries, na par cook natin ng seasoned, tapos ito, dinip fry na natin. Typically, eto na yon, tapos na, pwede na natin kainin. Pero yun nga sabi natin, we wanna make this the best French fries. Ito na yung pinakasikreto, i-double fry natin. This time, mas mainit lang yung mantika and make sure lang na medyo lumamig ng kaunti. Better nga kung ma-chill nyo muna bago nyo i-double fry it. So ito yung ating French fries, double fried French fries. Crispy, fluffy yung loob, saktong-sakto yung seasoning. And for garnish, kuha lang tayo ng kanilang mga fresh herbs. Meron tayo ditong parsley, and meron din tayong mga edible flowers na pwede natin idagdag for color. Isa sa mga palaging kasama sa menu ko dati is yung fish and chips na tinatawag. Ito yung battered yung isda, pinirito, kasama ng French fries. Ang ginagamit namin doon sa aming batter kasi we want our fish na super crispy yung labas, very light yung gitna, at syempre lutong-luto yung isda. Typically, if you look in the internet for a recipe, beer yung kadalasan ginagamit na liquid doon sa ating batter. But then I discovered na mas maganda kung gagamit tayo ng vodka. And since nandito tayo sa Quezon, imbis na vodka gamitin natin, gamit tayo ng lambanog. We'll start off with all-purpose flour. And then yung ating cornstarch. Add lang tayo ng salt and pepper. And then baking powder. And then for color and additional flavor, turmeric powder. And then, mix na natin yung ating dry ingredients bago natin ihalo yung ating wet. Let's add in yung ating lambanog. And the reason bakit tayo gumagamit ng alcohol dito sa mixture natin or sa batter natin compared sa tubig, again, sinabi natin kanina, light yung gusto nating texture ng pinaka-crust ng ating isda. Now, if you use alcohol, mas mabilis mag-evaporate ito kumpara sa tubig. So if you really after that crunchy, airy texture, mas magandang alcohol yung gagamitin mo para mas pumuputok yung pinakalabas. Whereas, pag tubig yung ginamit mo, kailangan mo nang masustain ng init yung evaporation process bago mo makuha yung ganong klase ng texture versus alcohol na kaagad. Mawawala yung pait, at the end, meron ka lang yung texture na hinahabol mo. So yung ating isda, season lang natin ng salt. Dust lang natin ng konting flour. Saka natin i-dip dun sa ating batter.
Hi Food Explorers, this is Mac from Mactails. Yung Mactails, nag-start yan 5 years ago. Before, nasa isip ko pa lang siya na nagtatrabaho pa ako sa exclusive club. So, na-visualize ko pa lang siya na mag-deliver nga ng handcrafted beverage. Interesting drink, but at the same time, affordable. Then, ang ultimate goal ko talaga is yung freedom na mag-create ng drinks. Ayun lang, and then to express sa sa market natin, which is yung mga estudyante sa UBEL. So ang mocktails kasi usually talaga napagkakamalan siya na alcoholic, pero lang talaga siya non-alcoholic term siya for cocktail. So gina-guide namin or ina-educate namin yung mga guests namin, especially mga students na non-alcoholic lang yung drink, but same approach and technique na ginagamit like cocktails. So, yung first drink natin, Simbang Gabi. Inspiration behind the drink is our classic delicacy, which is yung purple rice cake, which is the puto bongbong. So, binigyan namin ng ibang rearrangement yung puto bongbong. So, iba lang yung form niya. So, di ba, usual food siya, then parang dessert like after meal. And this one, lalagyan natin siya sa drink, but still refreshing. We're going to start to pour coconut juice, fresh coconut juice. Basically, parang ingredients pa rin ng puto bongbong pero in liquid form eh. Yeah, sir, exactly. We're just going to add a little bit of sweetness just to enhance the flavor. So, pagaling-galing sila. Squeeze eh. Okay. So, ready na yung mixture natin. Let's start the White Christmas. Para sabay natin siyang ipo-pour. Going to start with coffee. So, this one, cold brew Benguet blend. One of our favorite blends. Local brand. Hindi ko i-expect yun sa mocktail na may gabi. Coffee yan. Or hindi pa ako nakaka-try ng mocktail rather na may Yeah, gabi. actually, yung menu namin is not just the mocktails. We also have tea-based drink and coffee-based drink. Kasi actually hindi masyadong familiar yung students, especially sa mocktails. Yee! So this one, cold brew with biscuity stina. So let's pour our mixture. There you go. Add some white chocolate cream. So that's why White Christmas. White chocolate cream. Alright, so squeeze mo lang siya, dahan-dahan. Alright. Perfect. And then, yeah, go. And then cut. Grabe, ang hirap. Wow! Uy! Galing! So we're going to place some coconut here, Parmigiano Reggiano or Parmesan cheese. Oh, Just to add a little umami. Yan, generous kami pag naglalagay kami nito kasi ito yung nagbibigay ng wow factor sa drink. Kaya nga eh, ito, another Then, first for me ah. So ito torch lang natin ito na. We want just the burnt desiccated coconut. And then, again, we're going to sprinkle this one here sa ating Simbang Gabi. So, Simbang Gabi, ayun, puto bongbong yung inspiration ng drink na to. So, and White Christmas. Tapos nung, parang pag inom mo, maaamoy mo yung cheese kasi tsaka yung coconut eh. Yeah. Parang medyo di mo i-expect na parang sobrang matamis yung iinumin mo. Yeah. Ito yung tipong na i-order lagi ng mga students kasi they like coffee. Ako, I love coffee. Every day ako nagka-coffee. This, perfect talaga. Ang pau, so it consists of hibiscus tea. It also comes with our homemade cinnamon syrup. So, pour lang natin siya dyan. There you have it. And then we're going to top it up with our fresh peach puree. Ang pau, the inspiration of this drink is our red envelope na usual na binibigay ng mga ninong sa ating mga inaanak. So, that's the combination of colors. Pero walang pera sa loob to. Walang pera. Actually, meron. That's a nice question. It comes with apricot coin. So, dried... sakto! Yeah. So, dried... Naisip ko niyan. Yeah, dried apricot siya na sinisa natin ng powdered sugar. So, the mistletoe, ito yung usual decoration every Christmas season. Anong ingredient Parang yun? kiwi. So, yeah, perfect. Oh. So, exactly, that's kiwi. Galing ha? So, kiwi with some freshly squeezed lemon juice. And then we're going to Alam ko lang ganda eh. add some dilution. Okay. Very refreshing. And mahilig ako sa sour. Medyo may pagka-sour siya. Very fruity. Very fruity yung lasa. Siyempre, paresya natin na ito.
Oo nga. Okay nga siya kung pares. Pa-refill po. Sasabayan mo nito. Combo move. Cheers. Cheers! Mas masarap yung tagayan kapag meron tayong kutkuting solid. Gagawa tayo ng pangpulutan or pangulam, beef stir fry. Prepare ko lang yung ating gulay. Meron tayo ditong beef. Cut lang natin ito strips. Pag gusto nating mas tender, mas masarap yung mouthfeel ng ating beef, mas matenderize siya, we'll just add in baking soda. Mix lang natin yan. Season natin ng konting salt, white pepper, and then cornstarch. Asahin lang natin ng konti para mas makot yung meat ng ating mga pinaghahalong ingredients. Let's set this aside. Gawin natin man yung sauce. So we have here water, cornstarch, and then lagyan lang tayo ng oyster sauce. And pepper again. Lahat ng components ng ating dish ready na. Pwede tayo mag-fire. Ang ating mga gulay. Yung kultura kasi nila ng pagtatagay dito is not just para mag-inom, malasing. May mas malalim tayo. Mas malalim. Pahulugan bakit tayo nagsasama-sama for a tagay. Unahin ko na, Chef, ang aking unang tagay. So, alright. Ito na yung sinadya natin. Drunk words are real words. Parang ganito ang gagawin ko. Sasakupin niya ang aking tagay. Kasi allergy kasi siya sa alak. O, pangalawa ko na to. Pangalawa? Nasakop ko na. O ako ang sinakop. Ito, cocktails na to. Cocktails. Yun. So, siyan. Chaser palakpak. Nakatingin sa kanya lahat. Go. Pero umiinom ka naman. Yes! Okay, wala ka. With conviction, ha? Yes! Proud! Alright. Yun. So, Chef, sa'yo. Thank you. Thank you, sir. Ay. Pero bago natin ituloy yan, may mga prepare tayo dito na pampuluts. Actually, pampulutan, pang merienda, kahit ano pwede to eh. So, let's partake na rin dun sa food natin.